Yo, what's up mga tropa, no? Nagbabalik muna tayo dito sa Silhouette Studio tutorial natin, no? Meron nga palang nag-request sa atin, ituro ko daw kung paano daw yung simple, line at fill na settings, kung ano yung mga pinagkakaiba na itong mga to, no? So sana masundan nyo ako sa mga sasabihin ko, no? So simulan na natin muna dito sa simple. So i-click nyo lang yung simple. Dito sa simple, pagka pinindot mo yan, i-control A mo yan, tapos pindutin mo yung cut, lahat yan ng mga nasa screen mo, lahat ng naka-highlight, ika-cut yan ng iyong machine. Ganyan, no? Lahat yan sabay-sabay, kahit na kung mapapansin nyo, eto, nakakulay siya ng kulay sky blue. Tapos dito, no, nakakulay naman siya ng red. So yung lining niya, wala yan, madi-disregard lahat yan kapag ka nasa simple ka na settings. So halimbawa, ganyan, eto, no, i-drag mo, ganyan mo, tapos halimbawa ayaw mo siyang i-cut, pindutin mo lang yung no cut. So ang i-cut lang niya, etong mga to. Tapos halimbawa, gusto nyo, eto kung mapapansin nyo, dalawa yung linya niya, pwede nyo siyang ibahin yung settings sa pamamagitan ng eto, yung no cut, cut, edge, tapos etong cut. Pagka-cut, lahat yan ika-cut niya. Pag-cut edge, yung edge lang yung ika-cut niya, no? Yung isa maaalis. So halimbawa, ganyan. So gusto mo, etong dalawa lang yung i-cut mo, eto, i-highlight mo to, tapos pindutin mo yung no cut. Ayan, no? So kung gusto mo naman na lahat i-cut, o, i-control A mo lang, tapos pindutin mo tong cut, lahat na yan, ika-cut niya. So dito sa materials, etong materials, no, lahat ng settings dito, meron siyang parang nakalaan na pores. So halimbawa, etong mga sticker na apat na to, gusto nyo na i-die cut, ang piliin nyo dito cardstock. So kung ayaw nyo namang i-die cut, ang piliin nyo dito yung parang sticker sheet lang ata yun, or yung vinyl. Yun, medyo pagka ikikiss cut nyo lang, ganun yung gawin nyo. Pero kung naka-sticker kayo dito, tapos gusto nyong mag-die cut, medyo tataasan nyo yung passes nun, tapos tataasan nyo rin yung pores, no? So may explore nyo rin yan time to time. So ako, gusto ko lagi die cut, kaya sineset up ko lang dito, cardstock lang palagi. So sana naintindihan nyo na yung simple. Ulitin lang natin mabilis, lahat yan ikakat nya. Disregard yung kulay nung mga lining nya dito, na kulay blue, kulay red, or kung ano man yung mga kulay, or eto kagaya nito, wala siyang lining, parang naka-transparent siya. Ayan, no? So, ganun. Cut edge, yung ikakat lang niya, yung edge lang. Ayan, no? Ayan, cut edge, cut, no cut. Halimbawa, ayaw mo siyang i-cut. Ganun. So, parang wala siyang separation dun sa lining. May separation siya, pero i-highlight mo to, pipiliin mo yung no cut. So, proceed na tayo dito sa line. Meron tayong mga design dito, no? Kung mapapansin nyo, iba-iba yung kulay niya. Eto, meron siyang kulay blue or sky blue, tas eto parang orange. Ito rin, meron siyang sky blue na offset, tapos etong logo niya, wala siyang lining, parang naka-transparent. So, punta tayo sa send. Tapos, i-click nyo na yung line. Dito makikita nyo, no, ang daming mga kulay-kulay dito, yung line color. Ayan, eto yung sinasabi ko sa inyo na wala sa simple. Kasi dito sa simple, lahat yan ikakat nya. So, kung may makikita kayo na walang naka-highlight, kasi naka-no cut yung settings nya dito. Pagka pinindot ko yung cut, ayan, lalabas yung cut nya. So, halimbawa, ayaw ko siyang i-cut, ayan. So sa simple, disregard talaga yung mga lining. Dito lang yun talaga sa settings na line. Kaya nga tinawag na line. Kung ano yung isi-settings mo dito na kulay sa line, no, dito, ayun yung ikakat niya doon. Ayan, so halimbawa, uncheck natin lahat yan. Wala kang ikakat dyan pagka walang naka-check. Pagka sinalpak mo yung cutting mat sa Cameo 4 or kung ano man yung platter cutter na gamit nyo na Cameo, wala siyang ikakat. Pero pagka hinighlight ko tong transparent yung lining, eto lang yung ikakat niya. Tapos kung ano yung naka-settings nyo dito, kung ano yung nakapili nyo dito, dapat ayun din yung nakakulay dito. Kasi halimbawa, eto, naka-select kayo dito sa kulay etong transparent, tapos dito sa baba, ang naka-settings nyo naman, kulay sky blue, tapos dito kayo magbabago ng settings, hindi yan papasok na settings dito sa transparent kasi nasa sky blue ka nagbabago ng settings. So dapat kung ano yung kulay mo dito, ayun yung isi-settings mo dito. So ganito pa, no, isa pa tong kaya ginagamit tong line, dito ka gagawa yung mga dinadie cut na sticker, tapos merong kiss cut sa gitna. So halimbawa, eto, kung mapapansin nyo, meron siyang box na ganito, tapos sa loob meron din siyang lining.
So, orange yung box ko. Ayan, kung makikita nyo. Tapos, sky blue naman yung nasa loob. Ganito, pwede kayong gumawa ng mga sticker, yung mga medyo pambata, yung mga pang design, mga Bible quotes din. So, halimbawa, itong ida-die cut nyo na to, syempre blank lang na kulay white yan. Pwede nyong lagyan ng design yan para hindi naman masyado plain yung iyong magiging sticker, no? So, halimbawa, itong orange, click mo tong orange, ayan, mag-settings ka dito ng die cut. So, halimbawa, naka-auto blade kayo, eto, select nyo dito, cardstock, tapos dito, blade depth 5, tapos halimbawa, passes 1 lang kung kaya pa, tapos dito, 26, tapos yung speed, medyo ganyan. Kayo lang din talaga makakaalam kung ano yung die cut settings nyo. So, ayan, eto, naka-die cut settings yung orange ko, tapos etong kulay sky blue, i-kiss cut settings ko naman siya. Halimbawa, 1. Tapos, sticker paper lang. Tapos, dito, mag-settings na rin kayo. Ayan. So, ang ikakat niya, pagka sinalpak niyo yung cutting mat with the sticker ninyo, kung ano lang yung mga naka-highlight dyan, at kung ano lang yung mga naka-check dito. So, eto, die cut yung settings na itong box, etong circle sa labas na naka-offset. So, eto, yung kiss cut naman yung nasa loob. Para meron siyang, yung parang shield dun sa yung pinaka mismong sticker. Ayun, no? So, sana nagigets nyo. Dito yung lining eto. Etong kulay blue na yan, pwede nyong baguhin yan. Gawin yung kulay dilaw. Ayun, nabago, di ba? Diyan ginagamit yung line. Usually, etong line yung ginagamit ko talaga. Kasi, nag-offset ako kagaya nito. Gusto ni customer, naka-die cut. Tapos, medyo naka-kiss cut pa sa loob. Pagka ganyan, medyo magdadagdag kayo ng presyo sa inyong mga sticker. Kasi, 2 beses nyo isasalang yung sticker, di ba? Magdadagdag kayo ng konti diyan pagka ganyan. Naka-die cut tapos naka-kiss cut pa sa loob. So, ayun lang dito sa line. So, mag-move na tayo dito sa fill color naman. Ayan, sa fill color, ito usually ginagamit to pagka yung mga sarili mo ng mga design. Ayan, kagaya nito, no. Mag-sample muna tayo. Halimbawa, ito. Maggawa tayo ng circle. Ayan, tapos ipipill color mo siya ng halimbawa gusto kong kulay, ito violet ata yan. Ayan, so lalabas na siya dito. So pagka pinindot ko tong violet, ayan lang yung ikakat niya. Ayan, oh, 'di ba? So etong fill color ginagamit to pagka iba-ibang materyales yung ilalagay mo sa cutting mat. So example ko ulit, halimbawa 'di ba, ito yung cutting mat mo, etong ayan. So, halimbawa, dito, ididikitan mo ng kulay orange na vinyl or yung mga card decals. So, tapos dito, halimbawa, kulay green naman yung vinyl mo. So, dito, halimbawa, kulay dilaw naman. Diyan, papasok yung fill color. Yung mga decals na hindi pwedeng printan para sabay-sabay mo na lang siyang ididikit. Ayan, dyan napapasok yun. Yan, diba? Sana nagigets nyo, no? Dilaw, eto, dilaw. Ayan lang yung ikakat niya. Eto, ayan, no? Ayan lang. Eto, orange. Eto pa. Ayan, no? Ayan. Tapos, halimbawa, ito yung ikakat niya, 'di ba? Ito ginagamit lang tong fill pagka sabay-sabay nyong pinaglalagay yung inyong mga vinyl decals diyan sa inyong mga cutting mat. Syempre, medyo pagkatamadan moves, gusto niyo isang salangan na. Tapos make sure na yung kulay dito, halimbawa ito ikakat mo, tapos 'di ba, ito nga nakalagay dito yung decals mo na kulay blue. Kailangan yung settings niyan at settings nito sa baba dapat parehas. Gagaya nung itinuro ko dun sa line. Ayan, o. Tapos eto, syempre, kung ano yung settings neto, yun lang yung nandito sa baba. Eto, ganito ginagamit yung fill. Eto, medyo bihira naman gamitin tong fill. Depende na lang sa'yo kung ang usually mo na kinakat ay yung mga decals. Kasi kung ayaw mo nang isa-isahin pa, ilagay mo dito. Dito, kulay orange. Tapos idikit mo kaagad dito, kulay green. Idikit mo kaagad dito, kulay black. Ayun, no? So, kung napapansin nyo, etong media natin, ito, ano to, kunyari, printable vinyl to, no? Pero pagka mga decals na, or yung mga car sticker, QWAP, tech wrap, ayan, dito nyo magagamit tong fill. Pero kung mga vinyl sticker, printable, ito yung usually mo lang na magagamit dyan, yung line, tsaka tong simple, no?
Ayun, sana naintindihan nyo kahit medyo magulo yung pagsasample natin. Pero naniniwala ako sa inyo na magigets nyo yan time to time. Tapos ituturo ko din sa inyo sa susunod kung paano mag-cut nang hindi gumagamit ng registration mark. So, medyo may dagdag lang din akong tips. Yung alam ko naman naririnig-rinig nyo yung O+, yung O+ na pagka-cut. Ayun, wag nyo masyadong gawin yon pagka sobrang dami yung customer, no? Matatagalan kayo yung O+ na yon. Sinasabi ko sa inyo, mas maganda pa rin na merong registration mark, lalong-lalo na kapag ka sobrang dami yung ikakat nyo. Halimbawa, 50 sheet, 100 sheet, mas maganda talaga na merong registration mark kesa yung iisa-isahin mo pa na mag-O+, O+ ka. Sinasabi ko yan. Legit yan. Sa susunod nga, yun nga, tuturuan ko kayo kung paano mag-cut ng walang registration mark. Next time, i-line up muna natin, pero sana naintindihan nyo nga tong simple, line, at fill. Ayun. Dito na natin tatapusin. Shoutout nga pala sa nag-request ng video na to. Sana nagets mo. Ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Comment down below kapag may mga katanungan pa kayo.